James Nathan Clarissa po, 7 years old. Na-diagnose po siya ng spina bifida nung pagkapanganak ko po sa kanya. Then, nung nag-close po yung spina bifida niya, yun yung nag-triggered for hydrocephalus po. Ang kondisyon po ng anak ko, ischemic stroke, general epilepsy, ganun. Ang nakalagay sa diagnose niya. May bara daw po siya sa brain na ugat na maliliit. Nung nangyari sa kanya, 8 years old siya noon. Tapos ngayon, 11 na. Si Hands of God Charity Works po kasi, na-confine po kasi kami noon sa hospital. Meron pong ko-nanay yun na parang may hydrocephalus group para sa mga kids. So doon po nag-start from 3 years old, binibisita niya kami sa bahay. Nalaman po namin tungkol sa Hands of God. Nag-comment lang po yung misis ko. Yung bukod po kasi doon sa mga binibigay na bigas para sa kanila, yung bigla po nila kaming tatawagan na pumunta kayo dito, gather tayo, pag-usapan natin kasi alam po nila yung hirap namin as a parent. Pagpapalaki ng ganun, mga special kids na yung support galing sa puso. Yun po talaga yung hanggang ngayon lagi ko po yung pinagpapasalamat everyday na merong ibang tao, hindi namin kaano-ano, kumatok sa bahay namin, tumulong na sama-sama tayo, kaya natin. Lalo na po nung pandemic, malaking bagay talaga. Importante sa amin kasi yung ganun, pagdating namin sa mga charity, marami kaming mga nakilala din ng mga ganung sakit. Pagka nakausap namin sila, parang namin ba na ganun din ang nangyari sa amin. Kaya medyo pag kwininto mo, nababawasan. Sir. Kasi nababawasan yung sakit. Pag nakausap namin. Mahirap kasi sa akin kasi ako kasi nagbabantay sa ospital. Okay, alam ko yung hirap talaga. Lalo na sinabi ng doktor, wala na siyang hiniga. Pinayuhan na kami ng doktor na mag-ready na daw kami. Kaya hirap. Yung impact po kasi niya sa amin bilang nanay, parang pakiramdam po namin, hindi kami makakuha ng guarantee letter. Pero yung simpleng tapek na, sige gawan natin ng paraan, hanap tayo sponsor. Wala kaming pambiling gamot para sa seizure Sige, try natin, hanap tayo ng mga konanay na baka may extra. Tapos gawa natin ang paraan after. Parang yung pakiramdam po na mahirap siya talaga. Hindi ko po maano yung proseso ng kung paano mo siya ihihingi ng tulong sa hindi nakakaunawa. Lalo na pag walang ganyang mga kids. Pero pag po nandyan siya, or yung Hands of God mismo na sinasabi nilang kaya tayo na, kung ano yung bigat, pasa mo, paanahin natin, buhatin natin na magkakasama. Sa Hands of God po, maraming salamat po na nasali kami sa kanila. Malaking tulong talaga sa amin. Kasi di namin inaasahan Nagpapasalamat po ako sa Hands of God Charity Works, especially po talaga kay Ma'am Beth. Sobrang laki po siyang biyaya sa amin ng Diyos. Una po sa needs, sa puso. Alam ko po na sincere siya. Regalo po siya ng Diyos talaga na may tuturing. Pagka po yung may sakit, tapos siya yung unang-unang nag-aalala. Nandito tayo ngayon sa North Caloocan para personal nating makausap at makakwentuhan si Ate Beth. At alamin kung paano nga ba nagsimula ang Hands of God Charity Works. Tara, kuya. Tara. Tara, let's go. Tao po. Hello po. Ate Beth. Ate Beth. Hello po. Morning. Morning. Magandang araw po. Ako nga po pala si Richard. At ako naman po si Aya. Pwede po ba namin kayo makakwentuhan today? Sige po, pasok po. Pwede po ba kami makikain? Pwede naman. Yun, ang pinakamaganda doon. Kami na po magsasaing. Salamat po. Ate Beth, ano ba ang ibig sabihin ng Hands of God Charity Works? At saka, ano ba yung ginagawa ng grupong to?
Ang Hands of God Charity Works, nag-start siya ng 2016. So, nag-start yan yung time na nag-volunteer ako. So, ginawa ko, gumawa ako ng isang post na gusto ko sana magkaroon ng cancer children na event for feeding only. Marami nang sumali ng mga volunteers na handang tumulong sa mga cancer kids. Instead of foods lang ang nire-request ko, may nag-pledge na mga hygiene kit, na mga regalo. Hanggang nagkaroon na siya ng start na yun na napakadaming sumaling volunteers. Nagpatuloy na siya for the next event. Nagkaroon naman ako ng mga special need children, iba-ibang cases naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko bilang gabay or kamay ng Diyos para makatulong sa iba. So, ano po ba yung naging inspiration niyo? Bakit niyo po binuo yung Hands of God Charity Works? As a physical therapy, nakikita ko yung mga ibang pasyente ko na walang-wala, na kahit konting diaper, gamot, nahihirapan silang i-provide. So, doon nagsimula din yung mga kailangan gumawa rin ako ng something for them na makatulong sa mga PWD children. So, bilang po nasabi niyo po na po kung sino yung mga natutulungan niyo, meron na po ba kayong parang estimate or gano'n na po ba karami yung mga natulungan niyo ever since nag-start yung Hands of God? Ang Hands of God, hindi lang naman siya nabubuhay para dito sa Manila. Meron kaming Luzon, Visayas, Mindanao. So, nationwide na po ang Hands of God. So, daily, ang promise ko kasi, at least isa, may matulungan ako. So, from 2016 hanggang ngayon, imagine how many, every day, what I do. Papapadalan ko sila, nasa ospital sila, ma'am. Kailangan po namin ng gamot, kailangan po namin ng x-ray or medical, kung ano kailangan nila. Gumagawa ako ng isang support group. So yun, everyday may goal ako na at least 1, 2, 3, masaya na ako doon na may nag-sponsor sa kanila ng kahit gatas man lang or gamot. Ano po ba yung pinanghuhugutan niyo ba na fulfillment, kumbaga, kaya nagpapatuloy pa rin kayo sa Hands of God Charity Work? Minsan napupuno ka na rin napapagod ka na. Kaya lang, every time na gustuhin kong i-stop, parang may pinapadala si Lord na tutulong sa akin. Na wag kang sumuko, kailangan ka nila. Ikaw yung inaasahan nila. Paano ka hihinto sa bagay na may nagagawa ka naman talaga or nakakatulong ka? Ngayon naman, syempre, dahil kami, sobra kaming naiintriga. At nandito na rin naman Nandito kami, rin lang diba? kami. Baka pwede nyo naman kaming i-tour at mapakita sa amin ang ginagawa ninyo dito sa Hands of God Charity Works. Parang a day in the life Yun. lang, di ba? Makikisort. Doon po muna tayo. Hello po, Madam. Richard po ulit. Kasama ko si Aya. Yan, sinama kami ni Ate Beth para magdala sa inyo ng mga biyaya galing sa Hands of God. God bless you! Ay, grabe yung experience na yun, Ate Beth. Alam nyo, ako talaga, isa sa mga realizations ko today is iba yung experience talaga na ikaw yung maghahatid ng tulong. Right. Para talagang mapapareflect ka talaga sa buhay, kung ano yung purpose mo, ano pa ba yung pwede mong maitulong pa sa ibang Totoo tao. yun. Ikaw ba, Kuya? Ako yung bigla ko naisip kung paano ko makakatulong kay Ate Beth at dun sa charity na meron ka. Kasi syempre, meron pa rin tayong pwedeng ma-share, lalong-lalo na yung kaya kong gawin. Like, pwede akong mag-volunteer sa'yo. Pag kailangan mo ako, pwede mo akong tawagan. Sobrang inspiring po ng ginagawa mo, Ate Beth. At hayaan nyo rin po sana ako magpasalamat sa inyo. At hindi lang yan. Meron pa pong gustong magpasalamat po sa inyo. Sino ba yan, Aya? Meron po siyang pinadala na liham. Basahin niyo po. Yun. Dear Beth, isang pagpupugay sa tulad mong personal na nagbibigay ng oras at resources para tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga batang may sakit. Dahil sa iyong ginagawa, damang-dama ang pag-asa dala ng muling pagkabuhay ng Diyos. Patunay ka na may mga tao talagang ginagawa niyang instrumento para ipalaganap ang kanyang pagmamahal. Kaya naman, kasama ni sina Tito Boy at lahat ng bumubuo na Cayetano in Action, with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo at sa lahat ng mga katuwang mo sa adhikaing ito. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. PS, maaari ba namin kayong maimbitahan sa studio para sa personal na pasalamatan? Yeah. Maaari daw ba? Thank you. Maaari Yes, daw ba? of course. Anong nararamdaman niya, Ate Beth, dito sa invitation na to?
Masaya ako dahil mas-share ko ng advocacy ko sa mas marami pang platform. So, G ka, ma'am. Yes, G. G na G. G tayo. Ano pang inaantay natin, Aya? Ate Beth? na. Tara na! Let's go. Ito na to. Game na tayo. Maraming salamat, Richard at Aya. At ngayon, kasama po natin ang ating pasasalamatan, Beth Reyes. Hi, Beth. Hi, Kuya Tito. Maraming salamat sa... Hindi mo alam kung kuya o tito, no? Nalito na ako. Thank you very You're much. Pwede naman kuya, pwedeng tito. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa kapwa. Oo. Ilang mga katanungan lamang dahil napanood natin yung kwento mo. Bakit Hands of God? Hands of God, una pinag-pray ko muna kung ano yung ipapangalan sa group na ginawa ko. And I think of something na it can touch lives and connection with of helping. So, Hands of God meaning parang kami yung kamay ng Diyos to extend help to those who need it most. Sa inyong advokasiyang ito, kasama ka kasalaban eh. At may mga pagkakataon sa iyo aangkla, sa iyo aasa ng lakas. Totoo. Di ba? At mga kasagutan na minsan, alam ko hindi naman natin kayang sagutin. Minsan, may mga tao din na gusto lamang may makausap. Totoo. Di ba? Yes. Yung mga pagkakataon na gano'n. May mga bagay na ikaw lang yung pwedeng makaintindi sa Tama. kanila na kailangan, kahit makinig ka lang sa kanila, malaking bagay na yun eh. Tama. Beth, huling katanungan. Bakit mo ginagawa ito? I think it's more of purpose. Siguro dito dinala ni Lord yung purpose ko to help someone na kahit na anong uri kang tao sa lipunan, kapag may pinaglalaban kang tama, may magagawa ka eh. God bless you. Thank you. Maraming salamat. And on behalf of Kuya Alan, ay narito ang kanyang regalo sa iyo at sa iyong Mga tinutulungan. foundation, Hands of God. Hands of God. Maraming salamat. Salamat, mabuhay ka, and God bless you. Thank you po, Tito Boy and Kuya Alan. Sa lahat ng mga tumutulong sa CIA and sa Hands of God Charity Works. Thank you at malaking bagay po na ere namin yung mga kwento ng aming mga warriors. And sana mas marami pang tumulong sa kanila. Maraming salamat, Beth. Sa bawat pagtatalo, may kasunduan. Sa bawat alitan, may dahilan. At ngayong gabi, napatunayan nating ang malinaw na pag-uusap, ang wika ng katarungan at pagkakaintindihan. At yan ang patuloy nating pakikinggan at pangangalagaan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.